natin, puro updates lang din po, no? Now, tuloy na po yung ating Youth Ambassadors Conference on May 24, and this is within the collaboration po ng Word for the World Makati and also po ng National Outreach. Pero limited lang po muna sa atin po mga Luzon regions because we cannot see po na maka-join po yung ating Visayas and Mindanao because of the short time na binigay po natin sa kanila, or maybe next year na lang po. Yung topics naman din po ng YAC for 2026 next year will be showcased naman po dun sa ating National Youth Camp 2026. Praise the Lord, no? So nagkaroon ng initial na meeting po nung dun sa Region 4, 5 and 6 na camp. So napag-uusapan na po yung sa National Youth Camp 2026. But right now po, just to give you an update, we have 80 participants that was already registered individually. Okay, so meron na pong 80, and 60% of that, 60 or 70% is coming from the main church, and 30% galing po naman sa outreach. Thank you so much po sa sa pag-register po, and at the same time sa pagtangkilik po nung etong mga ginagawa po natin para po sa paglinga po natin sa susunod na henerasyon ng Word for the World Christian Fellowship. And again, this conference is really about evangelism and discipleship, and may mga guest speakers po tayo dito. Now, regarding with the program, let me share my screen po that informed din po tayong lahat for the program. Ayan po. Kita po ba yung sa program po? Okay po siya. So, it will start po ng alas 8, pero syempre before 8 po, may 7:45 or 7:30 we will start our um yung kasi meron na lang po yan meron na lang po yan QR code na i-scan na lang po ng mga nasa registration booths, at magno-notify lang na lang po yon sa amin. uh, Magno-notify na lang po yun sa amin sa mga registration. So mas madali na po, parang nagche-check-in lang. Ganun po yung itsura niyan yung sa registration. So gusto po talaga namin sana ang registration po ay dun sa mismong Google Form para magge-generate po siya ng QR code. Pero sad to say, syempre gusto pa rin natin bulk registration. So we will have bulk registration. Later po i-orient ko rin po kayo doon regarding that. Okay, according to my wife po, i-send din pa rin daw yung mga QR codes po doon sa individually. Even though you have the bulk registration, we will still send you the individual QR codes para mas mabilis po yung registration natin pagdating po sa registration counters on May 24. So it will start by 8 o'clock po, praise and worship po muna. Then with the pastoral prayer, welcoming and reading of the house rules to be done by yours truly. Then message number 1 will be from Pastor Raul Aragon. That is Romans chapter 1 verse 6. Then short break po, no? CR break or coffee break. Then may konti pong icebreaker, then proceed na po tayo doon sa ating seminar and workshop, which is one-on-one evangelism. We will showcase po dito yung Dunamis Stealth Evangelism, yung 357 Magnum, but through sticker na po yung gagamitin natin para mas mabilis po, and yung appealing po siya sa lahat ng mga estudyante. At yun na din po yung uso ngayon kasi mga tao mahilig magdikit, no? Either didikit nila sa laptop nila, didikit po nila sa ref, hindi naman siya ref magnet. Pero something, no, na pwede pong idikit, no? And it will be freebies na po nun. Kasama na rin po yun dun sa kit. Next po, lunch break. Maaga po, pwedeng 11:30 or pwedeng stretch ng 12 o'clock.
yun na po yung ating uh, yun na po yung ating lunch break. So, pack lunch naman po ito, di-distribute na lang po ng mga leaders po, ng mga youth leaders kami from Makati. Then 1 o'clock, um, preferred po na lahat na po ay nasa kanilang mga breakout session. Ngayon po nakita po namin na sa registration po, 'di ba nung last time sinasabi ko po sa inyo na ang registration po mas marami na yung para sa campus missions. Lately po, ang update po diyan ay tumaas na po yung dun sa digital mission field. So, marami na rin pong nagre-register. Now, for us to maximize po yung widescreen po natin doon, no? Laki na nung screen po natin eh. Ah, pwede pong i-replace na po natin yung yung ating digital mission field na camp na breakout session doon po mismo sa sanctuary, tapos yung atin pong campus missions doon na po sa chapel para po ramdam din na parang classroom lang din. Yun naman yung nire-reason out ng mga youth leaders po namin, no? Na magamit yung LED wall na sobrang laki kasi nga digital mission field. Then sa naman sa campus mission, sana doon na lang daw po sa chapel kasi mukha siyang auditorium or uh, mukha siyang multi-purpose hall na pwedeng gamitin sa mga eskwelahan. So yun po yung reasoning out. Then, si Pastor Ariel will be consistent po dun po sa sa taas po sa may gym po. Actually, prepared na po no kasi basketball naman po yung topic po doon na i-share din paano po mag-hold ng parang sports clinic or how can you do basketball evangelism no habang naglalaro po ng basketball. How can you share the gospel? So doon po talaga sila sa taas. And lang po, pasabi na lang din po sa lahat po ng magre-register po sa sports, maybe magdala po sila ng kanilang sports attire. And syempre towel na rin po para po makapagpunas po ng kanilang pawis kasi at that time no, alauna po, mainit po talaga doon sa taas. Okay po. Ang kinagandaan lang po syempre covered court po tayo. Yun lang po pagdating po sa init, yun hindi po natin mapangako na hindi po sila papawisan. Talaga pong papawisan po yun kasi po mainit po doon sa taas. So, by 3 o'clock po, expected na po na lahat po ay pabalik na po ng sanctuary. At meron pong konting praise and worship by 3:15, starting ng 3:15 para po to welcome again and syempre magkaroon po ng ample time, magkaroon ng konting gathering of worship muna, then prayer po. Baka dito na rin po namin ilagay yung recognition din ng mga guest speakers po natin. Pero sabi ko nga po sa mga leaders, doon na sa mismong breakout session, doon na sila i-honor po. Pero for some time, if ever, um, one way or another, pwede rin po na doon na mismo sa pabalik po sa plenary sa may atin pong sanctuary, doon na po i-recognize po lahat ng mga guest speaker po natin. Then last session po will be our senior pastor, Pastor Louie Barreto for the empowerment of the Holy Spirit. Meron pong gusto kaming i-adapt po na nakita po namin sa iba pong mga simbahan. Ang tawag po doon ay prayer tunnel. Are you familiar with that po? Yung prayer tunnel. Um, Naalala ko po nung January, nung nag-ACTP po tayo, nakakatawa po yung ginawa po ni Tata Eji. Pinapunta niya po lahat ng kapastoran natin dun sa altar. Lahat po nandoon. Tapos pinagpray po, nagpray po yung mga pastor, pagkatas ng mga pastor, mga elder, pagkatas ng mga elder, yung mga leaders, yung mga workers, and then yung congregation. So ito naman po yung prayer tunnel na sinasabi po. Ang prayer tunnel po is parang nakalinya po yung mga pastor. Tapos para pong yung tawag dito, yung mga kadete. Yung kadete may inaangat po sila na sword pagka dumadaan po yung tao, tapos tatanggalin po nila. So yun naman po, yung prayer tunnel naman po, naka-lay hands po ng lahat ng pastor. Um, ano po siya?
tawag po dito yung, paano po ba yun? Magkatapat po. For example po, si Pastor Joby at si Pastor Odi, ano po sila, magkatapat po sila. Tapos dadaan po ngayon yung yung participant po doon. Ngayon, syempre let's touch the head. Let's pray for them as they go through that tunnel. So ganun po siya. Okay? Tanong po, may anointing oil po ba yan? Syempre po, no, pwede po tayong mag-anointing oil dyan. Kasama po yun. Pero hindi po kasi sasapat yung nasa sanctuary po natin. So, meron po ba mga pastor po na attend po ng YAC na kanya-kanya po personal na anointing oil? Yung galing daw po ng Israel. Na joke lang po. May requirement pa, no? Kailangan galing ng Israel. Biro lang po, biro Pwede. lang. Pwede. Meron ka, Ubus ka pastor? agad. Meron ka? Meron. Meron ako galing kay Tatay Eddie eh. Hintayin natin si Pastor Alani. Andiyan lang yan. Oo. Ayan, ito yung ganito daw po. Yung ganyan. Biro lang po, biro lang. So, pero kung meron na po, may personal po kayo, mas maganda po yun, no, na ah, pero magpa-provide po kami. Kasi kailangan po eh. Gusto ko rin po sana malaman at the end of this meeting, sino po yung mga pastor na pupunta po sa atin pong sa atin pong YAC. Okay? Para po magkaroon po ng headcount and syempre ma-prepare din po yung inyo pong lunch. Okay. So, nasa na po ba tayo? Now we're going back to ayan, benediction na po. No? So, may ito po, po kasi ito galing ng planning center. Kaya makikita nyo po pati yung lineup, sinama na po dito. So, after po nung session po ni Pastor Louie, we will have the benediction na po. So, probably by 5 p.m., dismiss na po tayong lahat. Magkakaroon din po ng group picture, syempre. Di po natin tatapusin sa sa anointing lang. May group picture din po. Okay. Any question po dito sa atin pong program? Seems malinaw naman. Okay naman siya. Malinaw na po. Okay pa. Sige. Meron bang kayo? Ah, suggestion or ano? Apo, baka may suggestion po, may nakaligtaan po ako or you want to add something more po? So, ang tanong ko lang, simultaneous ba magtuturo yung sa inyo yung ah, online o digital evangelism at saka yung sports evangelism Tay sabay-sabay po yun ng alauna. simultaneous? Sabay-sabay po sila. Okay. So magkakaibang venue lang po. Si Digital Mission Field, lalagay na po natin siya sa sanctuary. So yung mga nasa sanctuary, di na sila alis doon. Doon na sila. Yan na yung kanilang breakout room. Sanctuary na. Tapos yung mga nag-sign up po for sports, akyat po sila doon kasama po ni Pastor Ariel sa may 5th floor po. And then yung mga nag-sign up po for the campus missions, doon naman po sila sa may sa may 3rd floor, sa may chapel po sila. So sabay-sabay po nangyayari 'yan. 1 o'clock to 3 p.m. Pastors, hindi po kayo limitado. Kung gusto niyo po umattend din po ng mga seminar po na 'yon, bahala na po kayo kung saan niyo po gusto mag-join. 'Yun po. Yung Sige po, if there are no more questions, let's proceed po dito po yung sa bulk registration. I need to teach you po so that hindi po tayo mag-overlap kasi dahil online po ito, probably po baka mag-overlapping. So ayaw po natin mangyari po 'yun. So ayun, ma-overwrite po yung yung for example, yung Kalamba, tas biglang may naligaw po doon from other church, no? So ayaw po natin mangyari 'yun. So just a little lang po tutorial na kung paano rin po natin gamitin po ito. So I have given the link po. mode.
Ano daw? Ano pa? May sinabi po yata. May nagsalita. Aba. Sige pa, I can proceed na. Sorry po. Okay. So, for example lang po ito, no? Kasi online po to, Google document po kasi to. Pag Google document, ang advantage na po, nag-auto-save po yan. No? So, babalik lang kayo dun sa document if ever bigla na lang ma-close. But, the cons, one of the cons is pwedeng mag-overwrite po, no? Kasi hindi sila aware dito po sa mga tab. Okay. So, nakikita po ba natin yung cursor ko? Kita niyo po yung cursor ko kung saan po siya pumupunta. Nakikita niyo po dito sa may bandang baba, yung nilagay ko po dyan kalamba. Ayan, kita niyo po yon. Nalagay dyan kalamba. So, if that's the case, this tab is for kalamba. Okay? So, gagawin lang po natin, click po natin tong down arrow. Pag kinlik nyo po yung down arrow ngayon, pindutin nyo po yung duplicate. Pag pindot nyo po ng duplicate, magkakaroon po ng panibagong tab. Pwede nyo po siya ngayon, i-click ulit yung down arrow na yon, tapos pindutin nyo po ngayon yung rename. For example, ilagay po natin Binyan. Okay. So, meron na pong tab for Binyan. Okay po? So, i-rename din po natin tong nasa taas. Ito po, kung saang region po kayo. Ito naman po, para ma-manipulate nyo po ito, ang part na to, punta po kayo dito sa, ito pong sa may bandang taas. Ito po, pwede nyo po siyang baguhin. For example, region, Pastor Odi, region 4 po ba kayo? Region 4, ayan. Tapos, WWCF, delete lang po, Kalamba. So, dalawa na. Meron po dito sa tab, then meron din po dito sa header. Then you can write the name na po, kung ano pong pangalan po ng mga youth po natin, email address po nila. Very important po ito kasi dito po isa-send yung QR code para po sa ating registration counters. Ilang taon na sila, contact number, FB account link, alam po ng mga kabataan yan, no? Sa share profile po yan natatagpuan. Then, importante din po itong workshop. Saan po sila attend? Tatlo lang naman po eh. Digital Mission Field, Sports Evangelism, Campus Missions. Yung tatlo lang po na yun. Kahit yun lang yung tandaan po, no? Digital Mission Field, Campus Mission, Sports Evangelism. And then, medical condition. Baka po meron siyang tawag po dito yung nausea, yung mga ayan, allergy din po pala sa food. Kailangan din po para ma-customize po yung kanyang meal, no? Para makapili po kami kasi may menu na po ngayon, nakapagtingin na rin po kami ngayon. Kailangan na lang din po namin malaman kung ano po yung allergy sa pagkain so that custom fit po sa kanya yung pagkain. Okay? So I believe ang nag-a-ask po sa akin ng bulk registration is si Pastora Nerma. Tama ba, Pastora? Opo, Pastor. Mamaya po magre-register kami. Andito po kasi Ayan. yung taga naman ng Jones. Okay po. Ngayon. So ito po, gagamitin nyo na lang po. Ibabump ko na lang po ulit dun sa GC natin. Or pwede ko rin pong isend kay Brother Rodel so that mas madali niya pong magamit po itong ma-familiarize po siya dito sa Google Docs. Ayan, meron na Isabela. Ayun, nagka-copy na. Ayan. Nakakatakot to eh. Bigla na lang may gumagalaw eh. Ayan oh, nag-add na po. Ayan, may Kamlamba, Pero Binyan, sorry po, ako yan, Isabela, ako San yan. Pedro. Ako po Ayan. yan. Ayan, si Brother Ryan. Inaayos ko na po, baka alam niyo po, hindi, syempre hindi din maasahan. Ganyan din po ginawa ko sa pre-reg kasi sa ano natin, inaayos po namin. Ayan. So, dyan na lang po natin ayusin para makikita na po kaagad. Okay? Nerma. Pastor Nerma. Bulk, ibig sabihin, ano, online o face-to-face kayong punta rito? Face-to-face po. Mga ilan ang tansya mong pupunta?
Mga 12 lang po. Good. That's a good number. Opo. Okay. Tapos si Sister Mila lang po yung kasama ko. Hindi po makakasama si Pastor Sam tsaka si Pastor Fernando. Okay. Nakasama po. Okay, sige po. So, any question po dito po sa atin pong bulk registration? Yes, Pas. Okay. Bali ang mangyayari, pagka bulk registration, no need for individual or much better pa rin individual. Pas, sana doon na lahat sa bulk. Kung bulk Okay, registration sige. kayo doon na, wag na kayong pumunta doon sa individual Google form. Kasi Sige. mag-duplicate tayo pagka ganun. Oo. Kasi ang banggit mo kasi yung kanina, dahil recently mo lang nabanggit yung sa bulk sa akin. Yung iba, personal na sila, individual registration na. So, sige, ano ko na lang. Siguro by Sunday na lang sabay-sabay kasi ando naman ng mga bata or to Saturday, to church na lang para bulk na lang yung gawin namin. Kasi yung iba parang hindi sila makasok doon sa link nung individual na registration. So ibabalik na namin para isang tingin na rin lang sa inyo para hindi na rin kayo hindi na rin kayo malito. Apo. Thank you po, Pastor Odi. Okay. Nabanggit po ni Pastor Odi yung sa Ayan, payments. Now, regarding with the payments po, kung bulk registration po kayo, siguro advice na rin po natin na na lang po, pagsamasamahin na po, tas per church po natin gawin. Kasi pag per region, medyo marami na po yun. Maganda po na per church. Tapos kung dala nyo rin po yung printed copy po ninyo na nandun sa bulk registration, mas okay po yun. Mas okay pong ganun po yung mangyari. Now, if ever po na nag-register siya pero hindi pa siya paid, pwede naman po siya mag-show up on the day so that doon na lang po mag-pay doon sa may counters na lang po natin, sa registration counters. Yung GCash po na access nyo po, yung kay Mika Bautista. Okay, so lahat naman Hindi po. pa na-try na. Okay. Hindi pa naman na-try. Sige po. Tapos yung mga pastor, saan magre-register? Individual? Sa ano na lang, sa 14 na lang natin i-register yung mga pupunta po. Okay. Doon natin makikita po. Logistics. Para alam din po namin yung ipe-prepare po namin para sa mga pastors. Sige po. Anong seminar ng mga pastor? Paano maging bata uli, ganon. Pastor Reggie, kayo naman bahala. Kasama pala pastor. Sa third floor ulit, sa third floor. Oo, pwede. Prepare tayo. Okay, kita pa rin po yung screen ko. Nasa t-shirt na po ako. Kita pa rin po. Yung sa t-shirt. Ayan, sige po. So, let me just discuss po, no. Ito po yung sa t-shirt po natin. This is not included in the 350. Okay, so ano po, this is a form of fundraising din po for Youth Makati, no? So this is amounting to 500 pesos po. Back to back po yung kanyang print. Meron po siyang dalawang kulay, isang black then isa pong white.
Okay, so this is a total of 500 pesos po. So nandiyan na rin po yung size, yung width, yung length. Ngayon, kung mag-order po, meron din po yung link, I believe, no? Kasama po dyan. So, pre-order po yan. Ang pinakahuling pre-order po will be May 11 ba? Okay, May 11 po yung pinakahuling pre-order kasi bibili pa ng t-shirt sa Divisoria. Pag bili ngayon ng t-shirt sa Divisoria, ipapaprint pa yan dun sa printing shop po. No, so by order lang po ito, hindi po kami nagpiprint ng maramihan na tapos ibebenta. Hindi po, by order lang po talaga. Pag na-late nata, masasama na dun sa mga political t-shirt na ano na, kabotohan. No? Ayun, yun lang po. Okay, so far yan lang naman po yung aking gusto pong i-share po sa inyo. Ngayon, sabi naman po ni Tatay Edgy, sa May 14 po, meron pong gathering ang mga pastor. So, I will just be there din po. Sama po ako dun sa meeting so that we can have the final count din po kung sino po yung mga pastors na sasama. Okay po. Pastors and wives, you are free of charge. Wala po kayong babayaran. Free po kayong pwedeng mag-join, and kung ano rin pong workshop yung gusto nyo pong puntahan doon sa breakout session, okay po yun sa amin. Maganda nga po na kasama rin po kayo sa breakout session. Dagdag Marshall na rin po if ever. Pero syempre yung learnings po yung higit sa lahat no? Para magabayan po natin sila after din po ng workshop. Lalo na po yung mga magpupunta sa campus missions. Yun po yung po ngayon, very trending ngayon. Even though there are lots of effort from every nation campus, marami, pero alam niyo po parang ganun din hindi naman po lahat din ng school kayang i-occupy or maministeran po lahat. So we need more campus missionaries as well po. No, sa mag-gear up po natin sila, ma-lead po natin sila doon. Nakita ko yung efforts nila Pastor Ariel, Pastor Aris Tejano. Nakita ko po nag-aano po sila sa schools talaga. Parang elementary yata yan, tsaka high school. What more po kung ma-empower po natin yung ating mga kabataan para po to do campus missions as well. May meeting pala. So yun. Hello po, Pastor Arlene. Hello po. Good Sorry evening po. Na-late ako. Okay po, from the top po tayo. Ay, sorry. Nabiro lang po. Recorded po yung meeting. Mamaya po ipopost ko yung replay sa channel. Ayun. Sige. Pakinggan ko na lang. Apo. So, ilan ang representative niyo, Pastor Arlene, sa Region 3 para dito sa Youth Ambassador? Yun po ang pinag-uusapan namin kasi may nakaset na activity kami, Family Day. So hindi ko sure kung ilan po ang pwedeng makasama. Okay. Basta at least siguro mayroon kayong kahit ilan na representative. Apo. Kausapin ko po sila. okay. Yun na lang naman po ang gusto ko pong maipahatid po sa inyo. Yes po, Pastor Odi. Pabanggit na rin kasi di pa gaya ng binanggit ko kanina. Ang alam ng mga kabataan, ang deadline ng registration is 11. So that will be on Sunday. Pero based dun sa nabanggit ko kanina, 16 ang outreach Makati ang 11. Tama Apo, hindi po kasi namin pwedeng baguhin yung nasa Facebook page. Kasi rin po yun, pressure yun sa Makati. Pero sa outreach normal po, yun Opo, sa outreach po, okay, to formally announce po dito po sa ating meeting, syempre, we really want you to be part of this YAC po. So, hanggang hanggang 16, May 16 po, pwede po tayong mag-register po. After po ng 16, pag may pahabol po, mukhang mahirapan na po tayo diyan. Pero syempre, sa lahat naman po ng sa lahat naman po ng preparations, lagi namang may pasobra po yan. Yan lang po, I cannot promise po na
Kung may pahabol man, pwede naman po nating ihabol. Yun nga lang po, I cannot promise na meron sila nung mga materials na ipamimigay po natin. Ngayon. Yung sa lunch, pwedeng gawan ng paraan po yun eh. Yung sa pagkain. Pero yung sa ano po, yung sa materials, yun po medyo yung kanilang souvenir yun. Ano na po yun. Medyo mahirap na pong habulin yun. Kasi sa suppliers yan, 1 week before or 3 days before, kailangan nabigay na po sa kanila para Friday or Thursday nasa amin na po. So, yun lang po. Thank you po, Pastor Odi, for the question. Tata Eji, ano ko na po sa inyo? Baka may iba po pa po tayong agenda na gusto pong pag-usapan po. Anyway, ano naman, magkikita naman tayo sa Miyerkules. Pwedeng doon na rin natin ano yung may mga pinaano naman ako assignment lahat, pinare-research, no? So after daw ng ng June ba, ano sabi mo, Lester, yung para yung mga ano natin kung sakali sa National Youth? Ano po, patapusin lang po natin tong YAC. Ipapolish po namin yung napag-usapan po natin doon sa Royal Palm. Ang pinramis ko po sa inyo, sa June or sa July po ninyo na pastoral meeting, you can have the topics po initially para lahat po ng ating mga pastor ay maka-gear up. Ito po, ano lang, parang wild imagination ko lang po. Kasi yung sa ano po, yung sa program po natin, we will have 4 days sa youth camp. Tama po ba? So the first day, I believe pwede po tayo, lahat na nung klaseng preparation, house rules, lahat po gawin na natin. But on the second day, Pastor Eddie is proposing to have our declarations of faith, to teach it to our youth. But the afternoon sessions will be surrendered for the breakout session. So sa second day pa lang, may 3 breakout na kagad tayo that will be focusing on those 3 topics, yung popular questions on apologetics, yung social issues, tas yung world views, yung 3 po na yon, no? Ano po natin, matatopic na po kagad natin, magsisimula na po kagad tayo. And propose ko po sana, sa kada isang breakout po, sana po meron pong 3 main pastors na assigned po doon, yung experts po doon po sa topic na yon, no? So, that's the second day. Tapos sa night time, doon po natin pwedeng gawin na yung recreation. So that kung may mga ano man po, papawis, mga physical activity, kahit gabi, pwede po nating gawin. Or else, kung yung activity na yun ay kailangan lang ng araw or kailangan sa daytime, yan lang. Pwede po natin yun i-bypass. Next naman po, sa third day, ganun din po ulit. Another plenary session po para po sa ating mga kabataan. And then we go to the workshop po ulit, yung mga breakout session po natin. Then on the last day, yung pinaka-plenary po will be panel discussion with open forum as well na pwede po silang magtanong lahat. So we are talking about 1,000 participants here for the National Youth Camp 2026. Then syempre commissioning pa rin po doon sa may bandang hapon and giving of certificates sa lahat po ng ating mga participants. So yun lang po yung nakikita ko dito, overview. Pero yun po, gagaya po ng promise ko, we will give preliminary topics na po for June and July meetings po ng mga outreach pastors po. Another reminder na lang siguro sa atin, suportahan din natin yung inaano nila na national men nila Beans. Yung mga kalalakihan naman yun. Yun lang siguro. Okay. So any other concern po? Baka meron pa kayong mga idadagdag na idea, or even po baka meron po kayong problema sa inyong area. Katulad yun kay Pastora Arlene, medyo nag-conflict sa kanilang activity na family day. Sa inyo ba meron bang mga ganon o wala naman?
Okay. Sa Cavite po meron pong medical mission, and yung District 3 yata po napaalam na mag-excuse po sila sa Youth Ambassador. District 3. Mga youth ba ang mag-aano dun sa medical? Ang paalam po sa akin ay sasama sila sa pag-assist sa medical mission. Okay. So most of the youth siguro nasa medical field. Yan ba? Okay. Sige. Ayun. Most likely, marami ba makakasama Joby sa inyo? Ginagather ko pa po yung information, Pastor. Okay. Kasi, hindi ako makakasama eh. Okay. Ready? Kaya eh. Wala eh. Kahit si Ayun. Pastor Reggie, hindi rin makakasama eh. Wala rin ako dyan eh. Oo nga. Kailangan may pasalubong kayong dalawa pagbalik nyo. Oo. Papasalubungan namin kayo masigabong palakpakan. Oo. Kainis. Ay. But sa Region 4 po, actually nagbanggit na ako kay Lester nung nakaraan. Natatapos lang din po kasi ng youth camp. So sabi ko, hindi ko na mag-guarantee na ganun karami. But definitely, may mga pupunta kasi for sure yan, andyan si Ryan sa Binyan. Tapos yung Kalamba po ay inassure ko na at least mga 13 na bata ang sigurado na sa amin. And then ang Los Baños po, kausap ko rin naman po sila, Juliet at Joey. May mga pupunta rin sa kanila. Yun nga, gaya po nung kay Pastor Joey, i-gather ko pa rin po yung data kung ilan po sa Region 4 ang makaka-join. Well, kung mas marami makaka-join, mas maganda. Yun nga lang, mapipilit ng sila magdagdag ng upuan. Saka sakali. Kasi kung sasama kayo CR2 and CR1, ang Cavite at saka ang Region 4, umuoblema ka, Lester. Tsaka kala Joby rin, katatapos lang din ata ng retreat, ng youth camp, di ba? Joby? Yes po. Oo. Tay, tomorrow, Yes. tomorrow malalaman po ni Pastor Odi kasi magkakasama po kami bukas ng mga camp staff. Okay. Apo. Sige. Nakadun ko po malaman, pero ipa-follow up ka na po tonight yung sa YAC. Pero alam ko po, merong mga excited eh. Ngayon pa lang, nagbabanggit na sila. Apo, tsaka So, ang usapan po namin, lahat po kami na camp staff na Mukhang makakapunta. magsi-celebrate kayo ah. Ha? Mukhang magsi-celebrate kayo bukas ah. Papasting kami, Pastor. Prayer and fasting. Overnight. Fasting or feasting? Patindi yan ah. Overnight Sunday fasting. hindi ka makasama? Ganun din kami. Meron din kami sa linggo. Meron din kayo. Oo. Overnight din po. Okay. Ready sa inyo, ilan ang mga kasama? Nakapag-youth camp na ba kayo, Fred? Hello. Oo. Nakapag-youth camp na ba NCR1 o ano? Actually, wala kaming youth camp this year. Ginawa namin training mga leaders, tsaka Youth NYA. Pero regarding dito sa Youth Ambassador, this coming Saturday pa lang namin malalaman yung attendees. Okay. Kasi meron kaming Youth NYA Influencers Seminar. Okay. So, i-gather ko tong NCR1 Youth NYA in one place. And then doon na lang siguro kami mag-register in bulk. Sige. Oo. Ang kuhaan ko na lang, makisuyo na lang ako kay Pastor Lester. Pakisend na lang kay Adrian yung bulk registration form and other concern. Para siya na ang mag-announce doon sa seminar this coming Saturday. Okay. Oo. Tapos, my question which is, what about yung youth na bigla ang pupunta sa Youth Ambassador na hindi naka-register na walk-in? Anong pwede natin gawin?
Doon naman po we can still accommodate him or her, but we cannot promise po na we can he can still have yung mga kit, yung mga tools Okay. na gagamitin for the Kung may workshop. sobra. Opo, like yung ID, yung program, gagamitin po doon sa evangelism workshop, di na po siya mabigyan noon. Pero kung lunch naman po, pwede naman po tayo magpa-emergency doon. But pagdating po doon sa kit, di na po natin siya mabigyan. Mm. I-accommodate pa rin siya. Yung nga Yes lang, po, yung opo. dahil sa late, yung mga kit na prepared nila, baka hindi mabigyan, yun lang. But they will be accommodated. Mm. Sige, sige. Thank you po. Thank you. Ayun. Master Fred, ano po yung full name ni Brother Adrian Remojo. Adrian Remojo. Siya kasi yung youth leader ngayon ng NCR1. NCR1. Adrian Turla Remojo, Adrian Correct. Edrich, Correct. Turla. Okay. Turla po, correct. Sige po. Kasi wala pa kaming mag-election pa kami this coming Saturday para sa NCR1. Okay po. Okay. Message ko na po siya. Pero add ko na rin po siya sa Facebook. Opo, thank you. Ayun. I think okay na tayo ngayon. Meron pa bang Pastora Arlene? Meron bang concern, Nerma? Concern ko lang po, may extension yung registration hanggang May 16? 16. Opo, hanggang May 16 po. Supposedly May 11 pero in-extend nila hanggang 16. Sige po, kasi kami ngayon medyo nagkaroon kami ng parang bagong transition dahil yung youth coordinator namin ay bagong kasal at ngayon nabuntis na. So nagbumaba siya. So bagong replacement na ngayon itong aming youth leader. So Okay. inaayos pa po namin. Siguro magbi-meeting kami kung kahit man makapagpadala kami ng representative. At saka isa pang nakita ko ngayon, ayon sa pinag-uusapan natin, kung magkakaroon ng National Youth Camp, by next year siguro hindi na kami magpaplano ng youth camp. A-attend na lang po sila. Para hindi na doble-doble. Kasi January pa lang nakapag-set na kami ng program namin for the whole year. Kaya tumama itong 25 na family day namin. So hindi namin nakita. Okay. Ayan. So, ayun. Nerma? Pastor. So, maaga kayong babiyahe tapos balikan kayo, ganon? O pupunta kayo ng Friday muna? Di na? Friday morning po ang biyahe namin, Pastor. Okay. Tapos andyan na po kami ng hapon siguro. Opo, pag di po kami na traffic, andyan na rin po siguro kami ng 4 or 5 po ng hapon. So, okay. They need the place? Opo. Lester, can you accommodate them? At least, di ba, para may matulugan man lang sa church? Opo. Paalam mo lang kila Palu at saka sa kila Gigi. Sige po, bukas po sabihin ko na po. Ilan sila, Nerma? Pastor, 12 po na youth. Tapos, 2 po kami ni Sister Mila tsaka yung driver po. Okay. Bali, 15 po. So, 12 disipulo, 1 Kristo, tapos si Moses at saka si Elijah. Yan. Ito sila. Mayroon doon Mount of Transfiguration sa sa 5th floor. Ayan. Sige. Okay. Pagawa tayo Mount of Transfiguration, ganun. Sige.
Okay. Baka mag-last supper yung mga yan doon, Pastor. Nagtatayo ng 2 tent yun. Sasabihin nila kasi transfiguration na yun. Sige. Okay. Sige po, thank you po. So, let's have kung wala na pong question, wala nang concern, clear na po lahat. Meron naman tayong GC. Doon nyo na lang siguro i-communicate kung meron pang ihahabol kayong mga ideas and concern. So, let's have a closing prayer na siguro. Tawagin natin yung pinakagwapo siguro sa atin. Yan. Para naghihintay talaga lahat kayo. Pinakagwapo sa atin si Sandy. Ayan. Let's pray. Ayan. Hallelujah. Lord, salamat po sa mga na ibahagi, Panginoon, ni Pastor Lester. Salamat po, dakilang Diyos, sa mga idea na ito, Panginoon. And also, Lord God, sa program, we are praying, Lord, na lahat ng naiprepare, Panginoon, ay mapangyari ayon sa iyong kalooban. At dalangin po namin na mas marami pang mga kabataan ang patuloy na manindigan sa iyong pagkatawag sa bawat isa sa kanila. At dalangin po namin na ma-empowered sila, Panginoon, ng programang ito. Ikaw, O Diyos, ang patuloy na pagpuno ng kanilang mga pangangailangan upang ibahagi ay iyong salita sa maraming mga lugar, Panginoon, at sa maraming kapamaraanan katulad ng social media, ng campus ministry, and also the sports ministry, Lord God. We are praying, Lord, na lahat ng aming pinagpaplanuhan ay higit sa lahat mag-glorify ang iyong pangalan, dakilang Diyos. Salamat po ng marami sa buhay ng bawat isa na nakidalo at nakisama sa pagpupulong na ito, Panginoon. Sa iyo namin ibinabalik ang papuri at pasasalamat, pagsamba, pagluwalhati sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God.